mood ng mga tao dyan habang nasisilayan nila ang Santo Papa dito sa bintana ng Sri Lankan Airline, pero hindi pa siya bumababa. Hindi pa po rin excited ang mga estudyante, hindi nila alam ang gagawin kung papalakpak ba o ilalabas ang cellphone para kumuha ng retrato o iwawagay ba ang hawak na bandila. Mukhang may nakikita pa estudyante na nakahanda na yung cellphone pero ibinalik dahil sinabihan sila na magtanghal muna habang naghihintay na lumabas ang Santo Papa. Sila ay galing sa Diocese ng Parañaque at 2 buwan na nag-ensayo para dito. Nakatagalan dahil unang-unang maglagay ng STS o maglanan doon sa likurang bahagi ng aeroplano para makababa muna yung ibang miyembro ng delegasyon ng Santo Papa. Kasama na rin dyan ang traveling press corps at mga accredited media personnel at cover sa kanyang biyahe. Yung likurang bahagi ng aeroplano, yun, may mga bumababa na mga sakay. Mukhang uunahin muna sila bago tuluyang buksan na aeroplano. Ito, pinag naman ba yan? Hindi lang mga tao excited. Hinintay lang nilang nabuksan ang pintuan ng aeroplano at nasilayan na ang Santo Papa. Sayang, pinakanta nila ang Bienvenido, Papa Francisco. Welcome, Pope Francis, sa wikang Kastila. Ito, kabukas na pintuan ng aeroplano. Aakyat na maya-maya si Papal Nuncio Archbishop Giuseppe Pinto, si Presidential Protocol Tugi Feria. Sila yung dalawang nakita natin o maakyat na Pope Francis sa aeroplano upang personal na salubungin si Archbishop Pinto ang nagsisilbing kinatawan ng Santo Papa, nagsisilbing ambassador ng Holy See sa Pilipinas. Kasama niya si Chief of Presidential Protocol, Tugi Feria. Nakaupo sa bahagi ng aeroplano si Pope Francis at pinakita na lang hindi natatagal ay lalabas na rin ang Santo Papa. Una siyang bababa at di kalayuan susunod ang 31 miyembro ng kanyang delegasyon. Ito ay bahagi po ng mga protocol. Bumaba na si Ambassador Feria at naihatid na ang opisyal na pagsalubong, unang pagsalubong bilang kinatawan ng Pangulo. Ayun na, puri na si Pope Francis. Nilipad ang kanyang skull cap dahil may nakasandit ang hangin dito sa Villamor Air Base. Masigla siyang sinasalubong ng mga kabataan na nandito. Suot niya po rin na ang kanyang pectoral cross at sa dibdib na kulay pilak at hindi ginto. Pinili niya ang isuot ang krus na may simpleng disenyo na gamit niya mula pa noong auxiliary bishop siya. Ngayon ay kinakamay na si Pangulong Aquino na aminadong tagahanga ni Pope Francis. Sabi ni Pangulong Aquino noon sa mga interview, pinapaalala daw ni Pope Francis sa kanya yung mga miyembro ng simbahan na nakibakal laban sa diktadura. Dahil gaya ng Pilipinas, nakaranas din ng diktadura ang Argentina kung saan nagmula ang Santo Papa. Tutugtog muna sila sa ceremonial days para sa pagtugtog ng papal anthem at pambansang awit. Pakinggan natin at tunghayan ang seremonya.
They're selected to give the flower. Po ng gabinete ang isa-isa pong kinakamayan at kinakausap po ni Pope Francis. Ito'y pinamulahan ni Pangulong Aquino kanina, of course, no? At ni VP Binay, ni Executive Secretary Paquito Ochoa, ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, Finance Secretary Alan Cesar Purisima, Justice Secretary Leila de Lima, DPWH Secretary Aurelio Singson, Defense Secretary Armin Luistro, Defense Secretary Walter Casmin, at DILG Secretary Marojas, at kasama rin po si DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya, ngayon nga po si Budget Secretary Florencio Abad, kasama rin po si NEDA Secretary Arsenio M. Balsacan. Dito sa Santo Papa. Ngayon po naman ay ang delegasyon ng Simbahang Katolika. Didiretso po sa Kalayaan Lounge sina Pinoy at Pope Francis bago siya sumakay ng Pope Mobile papuntang Papal Nunciature sa Taft Avenue. Ted, alam mo ba tatlo pa lang gagamitin Pope Mobile ni Pope Francis? Dalawa dito sa mga Pope Mobile na ito ay gawa sa Pilipinas. Ang jeepney-inspired na Pope Mobile at mayroong isa pa. Pick-up type ang itsura po ng kanyang Pope Mobile at ito po hindi bulletproof. Pero tatlong klase po ito. Samantala, ito po naman ang mga kinatawa ng simbahan ngayon na sumalubong kay Pope Francis Cotabato Archbishop Orlando Cardinal Quevedo, Archbishop Antonio Ledesma ng Cagayan de Oro, Romulo Valles, Archbishop of Davao, Sofronio Bangku